Erwin Tulfo has secured a Senate seat after placing fourth with over 17 million votes. In his proclamation speech, Tulfo committed himself to uniting and not further dividing the nation. He ran under President Bongbong Marcos's Alyansa para sa Bagong Pilipinas. He has served as ACT-CIS representative and as former Social Welfare Secretary. Once seated this coming June 30, he will join his brother, Senator Raffy Tulfo, in the upper chamber. And to talk to us about his legislative priorities and vision for the nation, we have on the show Senator-elect Erwin Tulfo joining us via Zoom. Good morning, Senator. Welcome to Morning Matters. Thank you for inviting me, Ms. Gretchen. Okay, Senator, congratulations. You are officially coming in at number 4. I know we had you on the show on Election Day, fresh after the results were coming out. You said uupo po kayo para aralin kung ano nangyari dito sa halalan, ano? Because, of course, the surveys said or predicted that you'd be number 1 or number 2, and then your brother would also be part of the top 12. What have your realizations been since then about the midterm elections? Well, it doesn't matter anymore, Ms. Gretchen, kasi pag in-introduce ka naman sa Senate, di naman sabihin na number 4 senator, number 2, number 1. You will just be addressed yung title mo, senator, and then last name mo, Tulfo. So, hindi na importante kung number 1, number 2, or number 3 ka. Para sa akin, siguro, I'll just start working, Ms. Gretchen, on the very first day. I believe that will be around July 1. When it comes to your brother, nakausap niyo na po ba yung mga political advisors po ninyo? Tingin niyo talagang he took a hit because may dalawang Tulfo na pagpipilian sa balota, or is there something else that we're seeing here? Could be. May nakausap ako na ilang political science professors na kaibigan natin, and they're saying, parang first time kasi na magkakaroon ng 3 Tulfos o ng isang pamilya na 3 magkakapatid sa Senate. Wala pa raw nangyayaring gano'n. 2 meron. So parang hindi pa ready ang tao. And yun na nga, people have spoken. Gusto lang nila na isa lang talaga o 2 lang na magkapatid dyan sa Senado o magkamag-anak, Ms. Gretchen. Only 6 Alyansa bets have entered the Magic 12. What do you think went wrong in the campaign? I mean, bakit po kaya ang daming nalaglag si Abby Binay, Bong Revilla, Benhur Abalos, Manny Pacquiao, Francis Tolentino? Where did the administration, where did they go wrong? I saw the statement of Congressman Toby Tiangco. Yung aming campaign manager is blaming it doon sa sa impeachment. Pero that's part of it. Pero marami kasing factors, Ms. Gretchen. The way I look at it personally, yung pag-split na lang kaagad ng unit team ni BBM at saka ni VP Sara, nahati yun kasi merong 'di ba 30 million. Yun doon ang pinag-usapan namin ng mga kaibigan ko na sa political science professors, na nahati kaagad yung 30 million ni BBM, yung 15 napunta kay Sara, yung 15 napunta sa administration, tapos yung 15, di ba, remember nung election si VP Lenny, meron din siyang 15 million na nakuha niya. So nag-split, kaya gano'n na nangyari, hindi talaga 100% na 10 or 11 from Alyansa na mananalo. So tingin ko, nahati nga talaga yung grupo ng Duterte supporters, sinuportahan yung 5 ng Duterte, and then yung 6 naman sa administrasyon, at yung 2 doon nga sa what do you call this, the liberal, kila Senator Bam at saka Senator Kiko. Ano po yung mas matimbang sa tingin po ninyo? Ito pong impeachment po ba o yung pagka-aresto ng dating Pangulo? Parang pareho yung nagsama-sama na, Ms. Gretchen. Yung pagka-aresto, and then yung impeachment, and then it all started sa paghihiwalay. Di ba? Nahati, Ms. Gretchen, yung unit team. Kasi may support si Sara. Sabi, first time na ganun kalaki nakuha ng isang Pangulo because nga nagsama yung
Duterte supporters, tapos yung BBM supporters. Kaya nakuha sila ng 30. Nag-split sila. So, yun ang nangyari. Maraming factors actually, Miss Gretchen. Hindi lang yung impeachment, hindi lang yung pagka-aresto sa Pangulo. Yung paghihiwalay kagad ng dalawang grupo is already a factor. Naramdaman ko na eh. But there's also criticism over the messaging of the administration slate, that it was not clear from the get-go what the Alianza was standing for, what united the candidates under that slate. Di raw naging malinaw, ano? How could they have improved on the messaging, you think? Anong napansin ko lang, Ms. Gretchen, I think siguro yung before every campaign siguro sortie, dapat kinakausap muna. Ang problema, nakikita-kita na lang kami sa isang sortie. Dapat, kung ako natanungin mo, yung suggestion ko is, mag-usap muna tayo, parang briefing. Okay, anong sasabihin natin dito? Dapat isang music lang tayo, isang tugtog, isang sayaw, ang sasabihin natin. Kaso mo, lagi yung performance, yung ginawa ng ganito, yung ginawa ng ganito. May mga kasama tayo na sa alyansa na hindi pa naman naging senador. Yung mga dating senador siguro. So parang kulang sa briefing. Yun lang yung napansin ko doon, na para isang music tayo, we're in one page, before every sortie. Kasi anong nangyayari, pupunta tayo ng Pangasinan. So nagkikita-kita lang sa Pangasinan. Actually, hindi kami talaga nag-meet. Nag-meet na lang kami few hours before the sortie or yung rally, Ms. Gretchen. It seems to be alliances of convenience. Parang hindi po talaga naging alyansa at tagpi-tagpi yung relationship. Bakit po kaya si Senator Lito Lapid lang nagpunta dun sa Thanksgiving? Kasi very short notice na, Miss Gretchen eh. Kahit ako hindi ako nakapunta kasi syempre proclamation yon, kasama mo family mo, magdi-dinner. Very short notice ang nangyari doon. Kagaya ko na meron akong dinner with my family. Tapos napunta kami ang layo sa Mandaluyong. Kita mo yung traffic, masyadong malayo. Lahat kami nagtatanungan, sila Senator Soto, Senator Ping, sabi niya may appointment ako, sabi ko pupunta ka ba? Kasi very short notice. Proclamation bukas, ngayong gabi. Siyempre, yung ibang mga miyembro ng alyansa, nakapag-set na. May mga dinner sila with friends, may mga victory party sila. Kaya ako naman, I had dinner with my family. Yung nasa video, yung nakikita natin ngayon, I had dinner with them, my own family. It does show that the alliance is porous. Dahil ganun nga po, parang hindi nagkikita-kita. Baka dapat may GC po kayo. Meron naman actually nag-inform si Congressman Tiangco pag may mga activities o dito tayo susunod, dito tayo pupunta, doon lang. Pero yung actually yung parang time on target kasi nga yung safety ng Pangulo, pupunta ang Pangulo, hindi ka agad nasasabi na dito tayo pupunta, mag-prepare kayo o ito masasabihin natin, one page tayo. Pero ang alam ko, the Allianza is like dapat yung messaging namin is like yun naman sinasabi namin in support of the President, yung mga plans and programs sa Pangulo so that we can move forward. Okay, Senator, you called for unity in your proclamation speech, but the last time we heard the word unity, it didn't work. It faltered. The Marcos Duterte tandem broke apart. Why are we to believe that this time around, this is actually possible? Given ang dami pong mga nangyari na, ito nga po, sabi nga po kanina ni Harry Roque, ni Attorney Salvador Panelo, na posible lang yung pagbati natin kung ibabalik mo ang dating presidente dito sa Pilipinas. I mean, ang dami na pong napagdaanan. Why do you think unity is possible? It has to start somewhere, Ms. Gretchen. And then, nung araw ng proclamation, I reached out, I talked to Senator Bongo, and then sabi ko, boss, tulong ako kung ano man pwede para sa grupo nyo, para may maipapasa tayo ng mga batas para sa taong bayan. And I talked to Senator Bato and same thing with
Senator Bam, and even Senator Marcoleta, lahat naman sila sang-ayon na, and then they agree with me na walang patutunguhan, Miss Gretchen, kung hiwa-hiwalay, di ba? Yung isa nasa kaliwa, yung isa sa kanan. Alam naman natin na sa Senate and Congress numbers game, pag magpapasa ka ng batas, kailangan may mga kakampi ka. Eh kung lagi may kontra, wala talagang patutunguhan. Pati sila yung PDP na grupo, sangayon sila willing to to unite. Kahit lang dito na lang sa Senate muna mag-umpisa yung grupo na ito na para mag-usap, para umusad yung ating bayan, yung mga batas, panukalang batas, maipasa, Ms. Gretchen. Kasi that's the reason why people are sick and tired sa mga pangako din walang nangyayari kasi may mga kumukontra lagi. Kailangan siguro talaga the only way to be successful and pass a law is united dapat lahat, everybody dyan sa Senate. To put the interests of the public before politics. I guess that was also the message of the president. Maugong po yung usap-usapan dito sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Kayo po ba ay nakausap na? May kumausap na po sa inyo tungkol dyan? Mausap na sa akin yung brother ko si Rafi ng gusta. Tapos binigyan ako ng briefing na sinasabi ni Sen. Rafi na ganito ang gagawin. Sabi ko, paano yung offices, yung assignment. Sabi niya, ay iraraffle yan. Sabi ko, paano yung mga committee. Sabi niya, gano'n din seniority, kung sinong senior dyan, kung sinong mga nakaupo. Eh, mariretain sa kanya yung committee. Ibig sabihin po ba kayo ay medyo mas nasa gitna dito sa buong Senado? Do you see yourself as more of a centrist figure? Ang gusto lang natin, Ms. Gretchen, we have to start working with everybody from the PDP, from the Liberal, from yung mga independent. Kasi if we start going yung kanya-kanya, walang patutunguhan, Ms. Gretchen. Ang gusto ko na focus natin ngayon is makagawa tayo ng batas na everybody is looking forward. Kagaya ngayon, yung problem natin, na ipangako ng lahat, PDP man, alyansa man, ang sinasabi, kailangan i-resolve yung problema sa pagkain, mahal na bilihin ng pagkain, rice, yung sinisigaw ng mga kababayan natin, tapos healthcare. Siguro doon tayo mag-uumpisa, Ms. Gretchen. Speaking of, what would be your priority legislative bills coming in to the Senate? You emphasized the need to focus on the middle class, but you've also talked about the inefficiencies at PhilHealth. So ano po yung magiging prioridad po natin? Well, for one, naipangako ng lahat yung murang bigas. Kasi ngayon mura pa, may mabibili ka sa market na 30, 29, etc. Pero pagkatapos ng anihan, Ms. Gretchen, by July, August, September, tataas na ulit yan. Baka wala na makikita sa palengke. I think we need to review the rice tarification law. Kasi dito sa rice tarification law, ito yung batas na pumigil, inalisan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta ng bigas sa mga palengke. Kaya wala ka na nakikita ang NFA rice ngayon. So kailangan natin i-review yan. Ano ba ang problema? Dapat ba ang ibigay? Kasi ang issue daw dyan, naging korupsyon, matindi ang korupsyon. Well, nandiyan naman yung ombudsman, trabaho nila. Kasi why will you punish yung taong bayan dahil yung isang agency nagnanakaw, parusahan mo? So walang maibiling murang bigas yung mga kababayan natin. Pangalawa, yung sa PhilHealth, Ms. Gretchen, yung ipa-file ko na bill na, kasi ngayon, parang limited lang na 30% ang sasagutin nila sa hospital bills mo. Pero depende pa sa sakit. Paano yung nanay? Paano yung pregnant woman pag nanganak? Hindi sinasagot yun ng PhilHealth. Yung pagpapaanak, hindi sinasagot yan. Pangalawa, pag walang pera, hindi tatanggap. Itatanong ka agad ng hospital pag private. Mayroon po pa kayong anong gagamitin nyo? Pang down para sa hospital? Dapat yung card na mismo pwede nang tanggapin nyo sa mga private hospitals. Ito po, ang garantor ko po ay ang gobyerno po magbabayad ng 30% ng bill. Hindi po nagagamit ho yun parang useless. Kaya gagawa tayo ng panukalan ng batas na with that card,
you're entitled, pwede ka magpagamot sa anumang pagamutan. Dapat at sasagutin ng gobyerno ang 30% ng hospital bill mo. Isa yan. Isa pa, Ms. Gretchen, yung standardization, salary standardization ng mga barangay leaders natin. Walang mga sweldo yan eh. Puro allowances. Iba yung sweldo ng mga barangay leaders sa Metro Manila kumpara doon sa mga 6-class municipalities. Alam mo ba, Ms. Gretchen, may mga barangay chairman na sumasahod na ng 2,000. Pare-pareho lang naman yung bilihin. Sa bukid ka, sa Metro Manila. Kasi Metro Manila, 20,000 at least ang sweldo ng mga barangay chairman. Pero pag nasa 6-class municipalities ka, nasa 2,500 lang o 2,000. Kita mo yung disparity noon. So, kailangan natin i-standardize. At saka, hahanapan natin ng pondo na bigyan natin sila ng pondo in the national government na to shoulder na mag-allocate ng budget para sa kanila. Ilan lamang yan, Ms. Gretchen, meron pa dyan yung review, yung National Land Use Act. I think it's really high time na kailangan natin ipasa na yung National Land Use Act dahil sinisigaw na yan kahit mga kasamahan ko sa Kongreso, sa Senado, gusto na lang ipasa yung National Land Use Act, Ms. Gretchen. Okay, Senator, ang pangalan nyo rin po ay naririnig no pag pinag-uusapan natin ang ayuda. Kayo po ay supporter ng AIX, pati na rin itong yung AKAP. I mean, ano pong pananaw po ninyo dito, no? Kasi meron din po nagsasabi na ang ayuda nagiging dependent ang mga Pilipino dito at parang nagiging beholden sila sa mga politiko. Imbis na tumayo sa sariling paa, umaasa na lamang sila. What are your thoughts on that? Nag-DSWD ako, Secretary, Ms. Gretchen, so nakita ko yung need. Yung AIX dapat, pag ang tawag kasi dyan, yung Assistance for Individual in Crisis Situation. In crisis, hindi yung pag-eleksyon, ibibigay mo yung AIX. Yung AKAP naman, ayuda para sa kapos ang kita program. Yes, isa ako sa mga nakapag-isip niyan. Kasi, pag titignan mo yung AIX, Ms. Gretchen, para sa mga mahihirap at saka in crisis. Pero paano naman yung mga may trabaho? They're not considered poorest of the poor. Wala rin sila sa listahan ng 4Ps, pero may trabaho sila. Kaya, ang tingin ng gobyerno, okay naman kayo, may trabaho, pero look at them, minimum wage. Yung mga fast food crew, yung mga sales clerks sa mga department stores, do you think yung sweldo nila, pagkakasya nila, hindi nila kailangan ng tulong? Kailangan din nila ng tulong, Ms. Gretchen, na pambayad sa kuryente, pambili ng bigas, yun ang sinasabi natin. Kaya nga, may AKAP, pero mukhang hindi na nga gasto ng tama, na abuso, nga na abuse. Kaya nga, pag-upo natin, isa sa mga sisilipin natin, hopefully, kung si Madam Amy ang magiging chairman, magva-vice chair ako sa kanya, we share the same sentiment na mukhang naabuso. Pangalawa, dapat talagang hindi politiko ang hahawak ng mga yan. Dapat talagang DSWD, dapat pwede lang namin tawagan ng DSWD. Sec, baka pwede, ito, may sunog dito, kailangan dito sa distrito ko, or Sec, may baha doon, kailangan ng tulong. Dapat ganun lang, hindi yung ang DSWD pa rin dapat ang may hawak at ang magde-decide, Ms. Gretchen. Okay, on a final note, ang pamilya niyo po ay nakakatanggap din ng kritisismo dahil meron na po tayong dalawang tulfo sa Senado, meron na po tayo sa Kongreso, si Ralph, si Jocelyn. Will you support an anti-political dynasty bill? Or ano pong thoughts niyo on that? Senator Ping, during the campaign, tinanong din kami. Tapos sabi ni Senator Ping, yes, pag-upo ko, magpa-file ako ng anti-political dynasty bill. And then, tinanong ako kung isusupport ko. Sabi ko, definitely, pag batas na yun, bakit di natin susuportahan? Ako mismo, sabi ko, Ms. Gretchen, bababa ako and I will convince my sister-in-law, I will convince my nephew, baba na tayo because there's a law. Kaya naman nagkasabay-sabay, kaya naman ako tumakbo din sa Senate. Gusto ko lamang siguro iparamdam sa taong bayan yung Tulfo brand of public service, yung ORA mismo. Tulfo brand of justice na today ibibigay yung hustisya na hinahanap mo. Yun lang. Pero kung meron na tayong law, Ms. Gretchen, I will support. I will sign. Magko-co-author pa nga ako pag nag-file. I was telling Senator Ping, boss, pag nanalo tayo, gawin mo akong co-author ng anti-dynasty bill na yan. I will really support that. Kasi
hindi kami pinakamagaling na tao, Miss Gretchen. Hindi rin kami pinakamabait na tao. Maraming Pilipino na gustong magsilbi. So, let's give them a chance, di ba? Hindi lang po Tulfo ang pamilya dito sa Pilipinas. Marami din. So, ibigay na natin sa kanila. Pag may batas na ho dyan, bababa po ako, mark my word, I will convince my sister-in-law, I will convince my nephew sa Congress na baba na tayo. Hayaan natin isang Tulfo lang dyan, hayaan natin si Senator Raffy na muna dyan kasi may batas na. Okay. Bilang panghuli, super huli na po, no? Can you confirm that Rodante Marcoleta is in the running for Senate President? Wala pa naman nagko-contact sa akin. May nabasa lang ako sa Facebook, nakalagay doon, Senator Soto, and then Rodante Marcoleta, and then si Chis Escudero nga. Pero wala pang kumakausap sa akin. Sabi ko nga sa iyo, Ms. Gretchen, ang kumausap lamang sa akin ay yung brother ko si Raffy, yung paano yung assignment ng office, and then yung mga committee. Pero other than that, yung kung sino magiging Senate President, wala pa naman kumakausap. Pag may nakarating sa iyo, kung sino ka makausap, Ms. Gretchen, text mo ako para lapitan ko. Sabi ko, hoy, kausapin mo rin naman ako. By voto rin ako. Okay, maraming salamat sa inyo. Congratulations again at best of luck to the 6 years ahead. We have Senator-elect Erwin Tulfo joining us on Morning Matters today. Thank you, Ms. Gretchen. Thank you.